Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Ang masaklap na nangyari dyan, sa part nating mamamayan, imagine ninyo mga kabunyog, si Acosta ay sila Acosta at Ortonio ay nagsisweldo ng napakamahal. Napakamahal ng sweldo. Ang sweldo ni Ortonio ay salary grade 29. 180,000 to 190,000. Galing sa pera natin yan. Pera ng bayan. Salary grade 29. Mataas ang posisyon niya sa opisina ni Sara. Assistant Secretary at Deputy Chief of Staff. Ito namang si Acosta, salary grade 24. Parang 120,000 ba yan o 140,000? Pasensya na, ang eksakto lang ako doon sa salary grade 29. 180,000 to 190,000. Ang laki ng sweldo. Pinapasweldo ng malaki galing sa pera ng bayan. Tapos, ano dapat ang trabaho nila? Okay, kung pinapasweldo kayo galing sa pera ng bayan, protektahan nyo ang pera ng bayan. Ang puprotektahan ninyo, interest ng bayan, hindi ni Sara Duterte. Di ba? Hindi interest ni Sara Duterte. Kung puprotektahan dapat ninyo, bayan. Kasi ang nagpapasweldo sa inyo, hindi naman si Sara. Bayan. Di ba? Doon pa lang mga kabunyog ang ang daling intindihin eh. Okay, staff kayo ni Sara Duterte, pero ang nagpapasweldo sa inyo, bayan. Ang ipinapansweldo sa inyo, bayan, ang pera ng bayan. So, dahil ang bumubuhay sa inyo, sa pamilya ninyo, ay pera ng bayan, dapat, ang paglilingkuran ninyo unang-una ay bayan. Susundin nyo lang ang sasabihin ni Sara kasi yan yung amo ninyo, boss ninyo yan, head of agency yan. Pero sundin nyo lang yung legal at yung tama. Diba? Diba mga kabunyog? Isa pa, ang pinag-uusapan na pera, hindi naman pera ni Sara. Hindi pera ng mga Duterte, pera na naman ng bayan. O di ba ang tindi nun? Di ba? Mga kabunyog, isa-isahin natin. Isa-isahin natin. Ang sweldo ninyo galing sa bayan. So dapat kanino kayo magmamalasakit? Bayan. Pangalawa, mataas ang sweldo nyo. So dapat mahiya kayo. Dapat yung trabaho ninyo paghusayin nyo. Kasi mataas ang sweldo nyo eh. Ang mga ordinaryong ang guro, ang ordinaryong mga empleyado ng gobyerno, may nagsisweldo ng 8,000, 10,000. Sila, magkano ang sweldo? Yun na nga. Salary grade 29 si Ortonio. 180,000 to 190,000 gross a month. Tapos si Acosta, salary grade 24. Ang lalaki. So, ibig sabihin, una, ang nagpapasweldo sa inyo, taong bayan. Ang bumubuhay sa pamilya nila ay taong bayan. Ang sweldo nila ay mataas, dapat mahiya sila. Ngayon, may pinapagawa si Sara sa kanila. Okay, boss nila si Sara. Pero, ang pinapagawa sa kanila ay masama. Masama. Imaginin mo yung pera ng bayan na napakalaki, kalahating bilyon, ipinapabigay ni Sara kay La Chica. Anong dapat sabihin ni Acosta? Madam VP, mali po yata itong gagawin natin. Di ba? Po ang ginagamit, mapapahiya tayo dito. Maano po tayo dito sa COA? Bakit mo kailangan gawin yon? Dahil bagamat boss mo si Sara, ang nagsisweldo sa'yo, hindi si Sara. Ang nagsisweldo sa'yo ay taong bayan, pera ng taong bayan. At napakalaki ng sweldo nila. Ito pa, ang perang pinag-uusapan na confidential funds, hindi pera ni Sara, pera ng bayan. At hindi naman maliit yan. 500 million. Kalahating bilyon yan. Di ba? Kaya ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Ngayon, sasabihin nila, anong paliwanag nila?
Confidential funds po kasi yan. Wala po kaming alam dyan. Ang nakakaalam po niyan yung security officer namin. Ha? Mayroong Joint Circular 2015. Alam nyo dapat yan kasi itong si Ortonio, ASEC, saka Deputy Chief of Staff, tapos ano pa siya, Bids and Awards Committee Chairman. Ito namang si Acosta, ang ranggo niya ay Special Disbursing Officer. Dapat alam nila yung Joint Circular 2015 ng COA tungkol sa confidential funds. Ano bang nakalagay doon? Simple nakalagay doon. Huwag itatransfer yung pondo from one accountable officer to another. Hindi pwede. Kung sino yung accountable, siya lang dapat ang humawak ng pondo. Yun! Napakalaking violation yun. Kahit sinabihan pa siya ni Sara, si Acosta, dapat sinabihan niya, Madam, mababiolate po natin ang joint circular, bawal po. Ako po ang special disbursing officer. Diba? Pangalawa, confidential activities. Okay, kahit confidential yung activity, subject pa rin sa liquidation. Hindi naman ibig sabihin kung anong sabihin ng nag-i-implement sa ground, okay na yan. Hindi pwede yun. Hindi naman yan hindi naman yan perang private public funds yan. Kaya sa totoo lang mga kabunyog, mga kabayan, yan ang napakalaking nangyari diyan. Kaya sa madaling sabi, ano ang nangyari diyan? Ang nangyari, scam. Tama yung sinasabi ng prosecution. Scam yan. Yung sinasabi na ginamit sa tree planting, wala yun. May budget naman ang OBP sa tree planting eh. Yung sinasabing ginamit sa Christmas parties, wala yun. Yung sinasabing binigyan ng pera si Mary Grace Piatos, wala yun. Hindi totoo yun. Binulsa yung pera na yan. Yan ang malinaw dyan. Kaya lang, alam din naman yan nila Acosta, alam din naman yan nila Ortonio, kaya lang, hindi naman nila ilalaglag si Sara. Nasasabihin nila, binulsa po yan. Hindi. Ang sasabihin lang nila, binigay po namin kay La Chica. Bahala na si La Chica. Si La Chica naman, mga kabunyog, siyempre, alangan namang walang natanggap si La Chica dyan. Alangan namang walang natanggap si La Chica dyan. At si La Chica, kapag isinalang mo yan sa witness stand, ang sasabihin lang naman dyan, ini-invoke niyan security restriction sa kanya. Hindi niya pwedeng sabihin kasi bawal. Wala. Kaya wala dito mga kabunyog. Ang dapat talaga dito, ombudsman na, kaso na. Pero bago makakasuhan, tanggalin na muna si Sara. Kaya dapat talaga ang impeachment. So itong impeachment ay pagtanggal lang ito kay Sara. Pag natanggal siya, removal from office, hindi na dapat siya makatakbo sa 2028 o sa susunod na mga elections. Tapos na ba? Hindi. Panagutin pa rin sila. Panagutin pa rin. Kaya yung kasong plunder, talagang dapat tuluyan na yan. Tuluyan na yan ang ombudsman. Ngayon kasi hindi pa gumugulong eh. Sabi naman ni Ombudsman Buing, pakatapos ng impeachment, ma-convict o ma-acquit si Sara, tuloy ang plunder na yan. At sila ang mananagot yan. Ngayon, kung ganyan din lang naman ang depensa nila, wala silang alam, sumunod lang kami, hindi depensa yan. Kasi ang requirement dyan mga kabunyog, diligence of a good father of a family. Halimbawa si Acosta, at saka itong si Ortonio, negligence. Paano ang kabaliktaran kasi ng diligence, ang kabaliktaran, negligence. Naging diligent ba sila? Ang ibig sabihin ng diligence diyan, kahit man lang ordinary diligence wag nang extraordinary diligence. Yung ordinary diligence lang. Pero sa totoo lang, ang kailangan diyan sa kanila, extraordinary diligence yan. Kasi special yung trabaho nila special disbursing officer. So dapat ang diligence na rine-require diyan kay Acosta sa batas, extraordinary diligence yan. Hindi pwedeng ordinary diligence. Pero assuming na ordinary diligence, ano ba yung ordinary diligence? Yung diligence of a good father of a family. Yung term namin diyan sa law.
Diligent o good father of a family. Ngayon ang tanong, naging diligent ba si Acosta sa paghandle ng pera ng bayan? Naging diligent ba si Ortonio doon sa confidential funds? Bagsak! Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.